Sumainyo ang mapagpapala ng ating Diyos, mga kaagapay, mga life coaches, mga magulang, at mga mag-aaral. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa mga nakaraang aralin ay nalaman nating nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Ngayon, dahil nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang layunin, ang tanong ay ito, paano kaya natin maibabalik ang pag-ibig natin sa Diyos? Naunawaan natin sa naunang pag-aaral na tayo nilikha ng Diyos na ang layunin niya ay para mahalin tayo, ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang tanong ay ito, paano naman natin maibabalik sa Kanya ang pag-ibig natin? Hindi naman pwedeng tayo minamahal ng Diyos tapos hindi natin siya minamahal. Yan ang ating tanong. Ganito ang sinabi ng Biblia. Sa Pahayag 4:11, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Atin pong salangguhitan yung ayon sa iyong kagustuhan. Sila'y nilalang mo. Sinong sila? Tayo po yon. Ang tao nilalang niya. In English, sabi ng Diyos, you created everything. And it is for your pleasure that they exist and were created. Tayo po pala'y nilikha ng Diyos para sa kanyang kagustuhan, para tayo po ay kanyang mahalin, at para yung pleasure ay, o sa ibang salita, ay ma-enjoy tayo ng ating Panginoon. Tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaligayahan. Nasisiyahan siya na makita niya tayo. Nilikha niya tayo dahil tuwang-tuwa siya sa atin. Yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang katotohanan, kaya tayo nabubuhay ngayon, ay sa dahilang gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Dahil nagagalak siyang makita tayo. Hindi po ba tayo bilang magulang, nagagalak tayong makita natin ang ating anak na scholar at siya po ay matiyagang nag-aaral, siya po ay nagsisikap sa buhay, nagagalak tayong makita siya. Nung pong sila'y mga sanggol pa, nagagalak tayong pag sila'y ngumiti. Nung pong sila'y natutong maglakad, nagagalak tayo. Nung natuto silang sumayaw, kumanta, tuwan-tuwa tayo bilang magulang sa ating lahat. Tandaan natin, ang Diyos nating Ama ay nagagalak din na tayo'y kanyang pinapanood. Tunay, nilikha tayo ng Panginoon para sa kanyang kaaliwan. You and me were created by God for His pleasure. Praise God. Praise God. Dahil dito, kung nagagalak ang Diyos sa atin, at nasisiyahan siya sa atin, nais din ng Panginoon na mahalin natin siya. Ulitin ko, nais ng Panginoon na mahalin din natin siya. God wants you to love Him back. He wants us to bring enjoyment back to Him. Ibalik natin sa Kanya. Di ho ba pag ang ating baby, ang ating anak ay ngumiti sa atin, tuwan-tuwa na tayo. Yung ngiti lang ho niya, bayad na. Bayad na ang pagpapalit ng lampin, ang paggising sa gitna ng gabi at pagtitimpla ng gatas, bayad na. Yung anak lang natin, tawagin lang tayong papa, mama, bayad na ang ating tuition fee na pinaghirapan para lang siya mapag-aral. Kaya nga, ang Diyos pa kaya na nilikha tayo? Nais niya na mahalin din naman natin siya. Sapagkat sa pagmamahal natin sa Kanya, lalo niyang naipapadama ang pagmamahal naman niya sa atin. Ano sabi ng Biblia? Mateo
22, talatang 37-38. Ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ito ang pinakamahalagang utos. Sa langguhitan po natin ang mga salitang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at pinakamahalagang utos. Yan pala ang nais ng Diyos sa atin. Ang mahalin natin siya. We supposed to learn to love Him back. Because He made us to love Him. Mga kapatid, dapat mahalin natin ang Diyos. Sapagkat mahal na mahal niya tayo. Ngayon, ang magandang tanong ay ito. Paano ba natin maibabalik ang ating pag-ibig sa Diyos? Ulitin ko po ang tanong. Paano ba natin maibabalik ang ating pag-ibig sa Diyos? Isa po ang sagot. Ang sagot ay ito. Worship. Worship. Sa Tagalog, pagsamba. Pagdakila. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Pero, yun nga, paano nga natin maibabalik sa Kanya? Sinagot ko na po, pagsamba. At ang salitang worship o pagsamba ay sasabihin natin, ito po ay knowing in loving God back. O ang pagkilala at ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang suliranin nga lamang ay ito, hindi natin lubos na naunawaan ang salitang pagsamba. Ano ba ang pumapasok sa isip natin pag narinig ang salitang pagsamba? Ang sabi ng iba, aba, nananalangin naman ako. Ang nasa isip ng iba ay, aba, kumakanta naman ako. Ang ganda ng boses ko. At talaga namang lagi akong umaawis sa Diyos. Ang sabi ng iba ay, so, nagsasali ako or ako'y laging kabahagi ng mga ritual or communion. Lagi akong nasa simbahan at may ginagawa ako sa simbahan. Mga kapatid, yan ba ang kahulugan ng pagsamba? Sa oras na ito, sa ating pag-aaral, ay titingnan na natin, uunawain natin, pag-aaralan natin, ano ba ang tunay na kahulugan ng pagsamba at paano natin ito gagawin sa tamang kaparaanan. Naunawaan natin, ang pangunahing layunin ng buhay ay ang sumamba sa Diyos. Ulitin nga po natin, ano ang pangunahing layunin ng buhay? Ang pangunahing layunin ng buhay ay sumamba sa Diyos. In English, my first purpose in life is to worship God. Praise God. Pag sinabing unang layunin, ang kahulugan nito ay my first objective. Ito ang ating highest priority or number one purpose in life. At yan ang pag-uusapan natin. At nasabi ko nga kanina, unfortunately, the word worship is misunderstood. Kinakailangan bang mayroong tamang forma o tamang pwesto o tamang lugar? Paano ho ba? Dapat bang nakataas ang kamay? Dapat bang pumapalakpak? Dapat bang sumasayaw? O dapat bang tahimik lamang? Dapat bang walang drum set na maingay? Walang electric guitar? Dapat bang piano lang? At kung piano lang, dapat yun lamang nagbibigay lamang ng tono tapos wala na uling piano. Yan ho ba? May sasabihin po ako sa inyo. Worship is not a religious activity. Ulitin po natin. Worship is not a religious activity. Worship is an action of a heart loving God. It is an action of our heart. Loving our Almighty God.
nagmumula po ito sa puso. Hindi po ito nakukuha sa kung anumang ginagawa natin, posisyon ng ating katawan, instrumentong ginagamit, o hindi po kaya dahil lamang sa mga religious activity na namana natin, ang mga kultura, tradisyon, hindi po. Ano sabi ng Biblia? Roma 12:1. Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung po pala ang nais ng Diyos sa atin. Yung po pala ang hinahanap niya sa atin. Maliwanag na ang pagsamba o pagpupuri ay response to God's love. This is our response to God's love. Pangalawa, worship is giving back to God. Tagalogin nga po natin. Anong ibig sabihin ho nun? Ang pagsamba pala ay ang ating sagot. Sagot mo. Sagot natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, ito pala ang ating pagbabalik o pagpapasalamat sa Diyos. Ang pagsamba pala ay ang sagot natin sa Diyos. Pangalawa, ang pagsamba pala ay ang ating pagbabalik ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Praise God. Ngayon, naintindihan natin na yan pala ang pagsamba. Maliwanag na worship is our response to God's love. Tayo ay sumasagot lamang sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ang, di ho ba, pag may nagmahal sa atin, ano ang dapat nating gawin? Di ho ba, namamahal din po natin ang nagmamahal sa atin? At yun po ang kahulugan ng pagpupuri. Tandaan natin, hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ang unang nagmahal sa atin ay ang Diyos. Sinasabi ng kasulatan na tayo pong lahat ay madumi, makasalanan, mabaho. Hindi ho tayo dapat mahalin dahil sa ating karumihan, dahil sa ating kasalanan. Tayo pong lahat ay mga pasaway. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, minahal niya tayo kahit tayo makasalanan pa. Tayo po ay nasa ganito ng kalagayan. Tanggap niya tayo. Di po ba naman? Marapat lamang mga kapatid. Ibalik natin ang pagmamahal na yun ng Diyos sa atin. Bagamat tayo ay hindi karapat dapat mahalin. At pag ibinalik natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpupuri, dahil alam natin ang pinag-uugatan ng ating pagpupuri ay ang katotohanan tayo ay nananambahan sa Kanya dahil ating alam na tayo hindi dapat niyang mahalin, ngunit minahal natin niya tayo. Yan po ang tunay na pagpupuri. Walang halong kayabangan, walang halong pagka-religious, walang halong pagbabalat kayo. Ito po ay ang ating pagsamba na punong-puno po ng pasasalamat. Punong-puno ng pagsasabing, salamat Diyos, minahal mo ako. Tandaan po natin ang ginamit na salita ng Romans chapter 12. Sabi dun ho let us worship the Lord because of His great mercy. He loved us. Then, we worship Him back. God took the initiative to love us. He makes the first move. At hindi hiningi ng Diyos na tayo ang unang kumilos. God always first make the first move. Nilikha niya tayo, nagkasala tayo, binahal niya tayo. Laging siya ho ang first move, di ho ba? Pinatawad niya tayo, pinagpala niya tayo, prinoteksyonan niya tayo. All these things because He loves us. Therefore, mga kapatid, mga magulang, mga estudyante,
because of all these things, then it is only right, appropriate, that we worship Him, that we offer ourselves to Him as a form of our worship. Ang pagpupuri ay ang pagbabalik loob o ang pagbabalik natin sa Diyos. We give back to God. He gives to us. Therefore, let us give back to Him. At sa ating buhay, ano ho ba ang pwedeng ibalik natin sa Panginoon? Siya ang may-ari ng lahat. If we come to God and we give everything in our life, alam niyo po, hindi ho yung kailangan ng Diyos ang ating salapi. Hindi niya kailangan ang anumang mayroon tayo sapagkat Kanya galing yan. He is the source of everything. He is the owner of everything. Kaya nga, ang kailangan lang natin pag lumapit tayo sa Diyos ay ang ating pagmamahal sa Kanya. At kapag ginawa natin yun, nabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Nasisiyahan siya. It brings enjoyment to God. It gives pleasure to God. Praise God, praise God. Tayo ho ba mga magulang, yung bang mga anak po natin na ating pinaghirapang palakihin, prinoteksyonan, pinakain, pinadamit, pinatira, pinag-aral, lahat na lang sa kanila na. Pati nga yung ating pinaghirapang kabuhayan, ipapamana pa natin sa kanila. Ini-expect po ba natin na sila'y makabayad sa atin? Di ho ba hindi? Di ho ba hindi? Ngiti lang nila. Boses lang nila. Tingin lang sa atin ng ating mga anak. It gives pleasure to us. Ganun din po ang ating Heavenly Father in heaven. Heavenly Father in heaven. Kapag po tayo ay nagbalik sa Kanya, it gives pleasure to Him. Ano naman yung kahulugang offer? Ano ang ating ipagkakaloob? What we supposed to offer? Siya na nga ang may-ari ng lahat ng bagay. What do you give to God? If God owns everything, He made the world, He made us, He made whole universe. What we can give Him in return? Sa sinasabi ko po sa inyo, wala tayong pwede ibalik sa Kanya. Kung hindi, ang ating pag-ibig sa Kanya. Let us give Him our love. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, itong sinabi niya, Mateo 12, talatang 30. Ang sabi ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Yan ang sabi sa atin ng ating Panginoon. Heart, soul, mind, strength. Yan po pala. Sa paanong paraan gusto ng Diyos na maipadama natin ito? Yan ang tanong niya. Isa-isayin po natin. With all our mind. Meaning, thoughtfully. Dahil tayo po'y binigyan ng Diyos ng kaisipan. Hindi katulad ng hayop. Binigyan niya ho tayo ng kakayahan na mag-isip. Or we are a rational thinking Homo sapiens. Kaya nga po, kailangan mayroon po tayong thoughtful na pag-iisip. Thoughtfully. With all our mind. Ano pa po? With all our heart and soul. Or passionately. Merong damdamin, involve ang ating emosyon. At ito po ay talagang nag-uumapaw na pagsamba sa Kanya. Ano pa? Pangatlo, with all our strength. When you say strength, practical na pagsamba. Pag-practical hong mga bagay. The best ang ipinagkakaloob natin sa Panginoon. The best we can offer to the best God. Kinakailangan ibigay po natin ito. Ulitin po natin ano ang tatlo? With all our mind,
thoughtfully. With all our heart and soul, passionately. And number 3, with all our strength, practically. Praise God. Paano nga daw po natin paano daw gusto ng Diyos na mahalin natin siya? Yan po ang tanong. Paano gusto ng Diyos na mahalin natin siya? Nabanggit na ho natin. First, God wants us to love Him with all our mind. Ulitin po natin. Turuho natin. First, with all our mind. That is, thoughtfully. Ang ibig sabihin, kinakailangan ang pagmamahal natin sa Kanya ay nakabase sa katotohanan. Hindi ho tayo nasamba sa Kanya dahil na-emosyon lang, nalulungkot lang tayo, kaya I worship you, Lord. Hindi po. Alam natin ang kasulatan, nakabase sa truth, nakabase sa Biblia. Pangalawa, ang sabi ng Diyos ay, with all our hearts and with all our souls, passionately. Ang ibig sabihin ay, nabanggit ko na kanina, buong puso, buong kalooban, ang ating may emosyon. And thirdly, yun hong practical na kaparaanan. Ngayon, ano ang tatlong bagay? Tatlo po uli. Ano ang tatlong bagay na wala ang Diyos na magkakaroon lamang siya kapag ibinigay natin? Mayroon palang bagay na ang Diyos ay wala. Talaga po, mayroon pala. Kasi, galing po yun sa atin. Binigyan niya ho tayo nito. At kaya nga, tayo binigyan ng Diyos ng free will, kakayahang magdesisyon. Hindi siya gumawa ng robot. Kaya nga, nung likhain niya tayo, dapat tayo ang kusang magbalik. Hindi niya tayo pipilitin. Hindi niya tayo pipiliting ibigay natin ito sa Kanya. Ano po ito? Tatlo. Tandaan po natin. Number 1, attention. Mind. Pag attention, focus, ginagamit natin ating isip. Number 2, affection. Ano pong ginagamitan? Pinagmumula ng affection. Siyempre po ang ating heart and soul. And number 3, ability. Tiyatawagin po nating strength. Ulitin po natin. Ano ang tatlong bagay na wala ang Diyos na kinakailangang ating isuko sa Kanya upang magkaroon siya? Tatlong bagay. Tatlong A. Attention, affection, ability. Isa-isahin po natin ang mga bagay na ito. Ang una po ay worshiping God is focusing my attention on God. Sa Tagalog po, pangalawa, tuloy po natin sa pangalawa, worship is expressing my affection on God. And number 3, worship is using my abilities for God. Tandaan po natin, attention, affection, abilities. Focus attention, expressing affection, using abilities. Tandaan po natin ang tatlong bagay na yan. Paano natin may papakita sa Diyos yun? Nabanggit na ho natin kanina. So pag-aralan po natin ang una. Worship is focusing my attention on God. Worship is focusing my attention on God. Yan po ang una. Sa Tagalog, ang pagsamba ay nakatuon ang aking pansin sa Diyos. Nakatuon, nakafocus. Doon lamang po nakatitig. Hindi po nawawala ang atensyon. Alam nyo, napakaingay ng mundo. Kahit saan may ingay. Merong music dito, may kumakanta kang kapitbahay, nagbibidyoke, tapos dadaan ng jeep, ang tricycle, dadaan ng eroplano dito sa atin, sa Taguig. Dinig natin ang pagbaba at pagtaas ng eroplano. At nandyan, magre-ring ang telepono. Parang hubang nasanay na tayo sa ingay. Kaya yung katahimikan, wala. Ganon din, kapag tayo'y nasa loob ng simbahan, ang isip naman natin ay lumilipad. Ang isip natin, kahit tayo'y nakataas ang kamay, nakapikit at nag-worship, ay ang isip natin ay naglalaro sa iba't ibang bagay. Meron na ngang nag-worship pero ang isip niya, nandun na siya sa kama.
nakakatulog na siya. Iniisip niya ang kanyang labahan. Kaya, paano kaya ang labahan ko? Iniisip niya ang kanyang mga bayarang utang. Iniisip niya ang mga taong umaway sa kanya. Iniisip niya ang mga bagay na tungkol sa asawa niya. Ang problema sa negosyo, etc., etc., etc. Lahat po ay umaagaw ng ating attention. Kaya nga po ganito, kung gusto mong matuon ang iyong isip sa pagpupuri sa Diyos, kinakailangan nating magdesisyon. Magdesisyon tayo na tayo nakafocus. Tatanggalin natin ang mga alalahanin yan na nang-aagaw ng ating attention. Pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, dapat ay nakatutok ang ating pag-iisip sa Kanya. Ano ho ang sabi ng Biblia? Sa Salmo 130 at siyam, talatang 1-3. Ako'y iyong sinasiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita. Gumagawa man ako o hindi, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Wala ho tayong may tatago sa Diyos. Kibot pa lang ng ating labi, alam na ng Diyos kung anong iniisip natin. Yun hong pikit pa lang ng ating mata, alam na ng Panginoon kung anong naglalaro sa ating isipan. Ngayon, dahil wala tayong naitatago sa Diyos, hindi pwedeng nakataas ang kamay mo, iba naman ang iyong iniisip. Kaya nga, attention is an incredible expression of our love to God. Incredible expression. Ikaw po ba pag may kausap, yung kausap mo, hindi tumitingin sa'yo? Yung kausap mo ay kung saan-saan nakatingin. Yung kausap mo pag nagre-ring ang kanyang cellphone o kahit nga di nagre-ring, kinakausap mo, text ng text. Nagbabasa ng Facebook. Ano hong pakiramdam? Iyo ba parang nababastusan ka? Parang ikaw ay hindi niya priority. Ganon din po ang Diyos. Kinakailangan na nakatuon ang ating pansin sa Kanya. Anong dahilan hindi nakatuon ang pansin natin sa Kanya? Number 1, by nature, tayo po ay self-centered. Likas tayong makasarili. Sarili lagi natin ang ating naiisip. Habang nagwo-worship tayo, ang iniisip natin ay kung ano-anong mga bagay, kung ano-anong napupunan natin, pati yung boses ng song leader na hindi maganda, pati yung gitara, pati yung init ng kalagayan doon sa loob ng simbahan. Sabi mo, hindi naman dito aircon, wala man lang electric fan. Pati yung ating katabi na napakalakas kumanta, na wala sa tono, naiisip natin. Why? We are self-centered. Gusto lang nating mapapurihan o mapasaya ang ating sarili. We live in a self-centered culture. Ganun din, ang lipunan, makasarili. Lagi na lang ako, akin, at akin pa rin. Lagi na lang po tayong ganun. Hindi tayo nagsisikap na lumabas tayo sa ating sarili at tumuon tayo sa Diyos na ating sinasamba. Kalimutan muna natin ang ating sarili. Focusing on ourselves is opposite to the focusing on God. Kung tayo po ay completely absorbed in looking to ourselves, we ignore God and ending up thinking more about ourselves than God. Kaya nga po, dapat kalimutan muna natin ang ating sarili at magpuri tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Praise God. Ang maganda nito, tayo po ay pumili na magdesisyon to stop thinking about something or anything in our life and start thinking about God. Yan po ang ating magagawa. At ito po'y
training ng ating pag-iisip at ng ating espiritu para tayo po'y makapokus sa pagpupuri sa Kanya. Ano po ang ating gagawin? Una, magsimula ho tayong maging mapagpuri doon pa lamang po sa ating pang-araw-araw na buhay. Maganda kung tayo po ay meron pong itinakda na daily time with God. Pagising natin, nagpupuri ho tayo sa Panginoon. Napansin niyo po yung mga manok pag umaga. Nagpuputakan sila. Alam niyo po, nasa isip ko, pag sila'y pumuputak ang mga manok, sila'y nagpupuri sa Diyos. Gayahin po kaya natin ang manok pag maga, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Let us develop a constant conversation with God. Constant conversation. Lagi ho tayo nakikipag-usap sa Diyos. Kapag po ginawa natin to, ang benefit po nito sa atin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. At sapagkat nakatuon ang ating pansin sa Panginoon, pinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Ulitin ko po, maglaan ng araw-araw na panahon sa ating Diyos. Pangalawa, magpalago tayo ng ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng agad-agarang pakikipag-usap sa Diyos. I-practice po natin yung on-the-spot prayer. Halimbawa, may sitwasyon, pray ka kagad. Ipag-pray mo yung sitwasyon. On-the-spot prayer. Huwag mo na hintayin, pag-uwi ko, magpe-pray ako. Hindi na, on-the-spot. Meaning, hindi ho ba yung cellphone natin? Hindi po ba yan 24/7 online? Yun ang gusto natin. At kada oras, kada segundo, nakatingin tayo. Baka may bagong message. Di ho ba? Isan nga ho, kahit walang message, naghahanap tayo ng kung ano-anong nakalagay sa cellphone para lamang malaman natin na tayo po ay may online. Ganun din po sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Dapat naka-online tayo sa ating Panginoon. Bago tayo umalis ng bahay at naiwan natin ang cellphone, andun pa lang ho sa gate, pakiramdam natin, ligaw na tayo, nawawala na tayo. Ganun din sa Diyos. Kapag nakalimutan nating manalangin, magpuri sa Kanya, makipag-usap sa Diyos, pakiramdam natin, nawawala na rin tayo. Kaya nga dapat constant ating relasyon sa ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lubos na kapayapaan sapagkat ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa Kanya ay mayroong kapayapaan. Isaiah 26 verse 3. Pag tayo'y nakafocus sa ating sarili, ito ang epekto. We focus our thought to ourselves, then we focus on worry, insecurity, anxiety, guilt, fear, discouragement. Lahat yan. Ngunit kung we shift our focus from me, ourselves, to God, maniwala po tayo. You begin to experience the gratitude and hope and confidence and love coming from the Holy Spirit. Praise be to God. Kaya nga po, yan ang dapat nating gawin. Yan ang pakinabang natin. Number 2. Punta na tayo sa number 2. Ang pagsamba ay ang ating paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. At ang pagsambang ito ay pangunahin natin sa ating buhay, makikilala at mahalin natin ang Diyos. Kapag ang pagsamba po ay ipadama po natin ang ating tinatawag pong apeksyon o pagmamahal. Ipahayag po natin ang ating mataos na pagmamahal sa Kanya. Yan po ang pangalawa. Affection. Expressing our affection. Ang pagmamahal po natin sa Panginoon ay buong puso at kaluluwa. Buong puso at kaluluwa. May mga hindi talaga isinilang na expressive. May mga, depende sa pamilyang kinalikahan natin, na may mga mahirap sa atin ang magsabing, I love you, I care for you. Merong mga tao talagang, sabihin natin, introvert or silent type. Ako ho, kabilang sa grupong yon. At it is not really easy for me to express the word, I love you. Sa akin po, napakadalang kong masabi yun sapagkat parang pag sinabi ko yun, talagang it is always in a situation na talagang yun.
talagang you express it affectionately and it's real. Napakahalaga sapagkat totoo, hindi basta masabi lang. At dahil po dito ay uh, yung iba ipinapakita ang kanilang affection through action. Kabilang po ako doon. I express affection to people, to my wife, to my children, to other people through action. Sa Diyos, gusto ng Diyos na ma-express po natin ang ating affection sa Kanya. Alam niyo po, ibang usapan pag Diyos ang ating pinagtutuunan ng affection. You can say, without any hesitation, without feeling being weird or being too emotional, kahit po paulit-ulit, kahit segundo sabihin natin, I love you, Lord. I worship you. You know why? Because we know intelligently, with all our heart, with all our soul, He is worthy to receive such kind of worship. Amen? Because He is God. Can we say, I love you, God? I love you, my Father God in heaven? Praise God. Kung ganon. Hallelujah. Hallelujah. So, naintindihan natin ngayon, naintindihan natin sa nakaraang pag-aaral, the most important things to know is God loves you. You, and me. That is the important things we know. Ngayon, the most important things to do, kanina, to know, malaman natin, ito naman ay gawin natin. The most important things to do is love Him back. Amen? Ibalik natin sa Kanya. Alam mo, God is not too busy not to hear our worship to Him. Ang totoo, God extremely love us and He passionately in love to us. He wants relationship with us. With you. With me. Gustong-gusto niya talaga na tayo ay mahalin. Yun po ang puso niya. Yun po ang kanyang doksa. Yun ang glory. Yun po ang Holy Trinity. God the Father, love the Son, love the Holy Spirit. God the Son, Jesus Christ, love the Father, love the Holy Spirit. The Holy Spirit, love the Son, God the Father, love the Son. Umiikot po sila. Umiinog ang Holy Trinity. At doon po nalabas ang kanilang doksa glory. That's why God is love, agape love. At gusto nila itong i-share. At ang napagshiran po ng Diyos ay walang iba kundi, sino? Ikaw, ako, tayo. That's why He wants to build relationship with us. Start saying today, thank you, Lord. I love you. I worship you. I praise you. The essence of love, anong essence of love? The essence of love is giving. Give your soul, your mind, your heart, your strength to God. God loves you the way you are. Kaya nga, ginawa ka niya na ganyan, mahal ka niya. That's your personality. Whether you are an introvert or extrovert, you know, God does not care. He loves you. Anumang kulay ng balat mo, matalino ka man, punta tayo ngayon sa pangatlo. Sa ating pagsamba, ay ating gagamitin ang ating abilities. Sa Tagalog, kakayahan para sa Diyos. So ano nga ba ang pangatlo? Ang pangatlo ay ito. Gagamitin ko ang aking kakayanan o abilities para sa Diyos. Sa bagay na ito, paano natin may papakita ito sa ating Panginoon? Kinakailangang makita natin ang Diyos sa ating isip. Kinakailangang madama natin ang Diyos sa ating puso at kaluluwa. Kinakailangang mapaglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating lakas. See Him with our mind, sense Him with our hearts and feeling, and serve Him
serve Him with our strength. Tandaan po natin ang tatlong bagay kung paano natin sasambahin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kakayanan. Physical presence at practical application of using our abilities is very, very important. Halimbawa, sa bahay, mahal mo ang asawa mo. Mahal mo ang iyong pamilya. Paano mo ito ipinapakita? Of course, bilang nagmamahal, bilang halimbawa po father of the house, ang gagawin mo ay ikaw yung taga-repair ng mga sira. Ikaw ang taga-repair ng mga bagay na dapat i-fix. You are helping sa bahay. You are serving. Ikaw nagluluto minsan. You are sharing. Lahat ibinabahagi mo. Susubo mo na lang. Iuwi mo pa. Papakain mo sa pamilya mo. Those kind of things. Because your physical presence, nandun ka sa bahay. Yung mga practical na application sa bahay, ginagawa mo. That is the way we show to our family that we love them. Tama po ba? Ganun din sa Diyos. Pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon kasi ay iniimbita niya tayo na ang bawat bahagi ng buhay natin ay kasama siya. Let us involve God in every area of our life because He is inviting us to be with Him. Kasi nga ang gusto ng Diyos ay fellowship. Ang gusto ng Diyos ay communion with Him. Kaya nga sinasabi natin, Christianity is not a religion. Christianity is relationship with Him. So ngayon, di yung abilities natin ay pabigay na natin sa Panginoon. Ano sabi ng Colossians chapter 3, verse 23? Whatever you do, work at it with all your heart as through you were working for the Lord and not for people. Tandaan natin, sa buhay na ito, what you do that matters. It's who you do it for. Ano yun? Ano yun? Ano daw ang ginagawa mo ay mahalaga at kung kanino mo ito ginagawa. Wow. Atin nating tingnan ang bagay na yan. Halimbawa, ikaw ay nagluluto. Maganda yon. Naglilingkod ka, nagluluto ka. Para kanino mo ito ginagawa? Bakit ka bumabangon tuwing umaga? Yan ang tanong. Ikaw ay maagang bumabangon, nagluluto ka para pakainin ko ang aking pamilya. Di ba ang gandang isipin nun? You are doing it. Nire-repair ko ang mga sira sa bahay. Ang linya ng kuryente, linya ng tubig, nasirang mga gamit. I am doing it for whom? Yan ang magandang tanong. Always, meron ho tayong layunin at para kanino. Dahil mahal natin ang atin pong magiging recipient ng atin pong ginawa. Naglalaba ka. Bakit mo itong ginagawa? Kasi nga, mahal mo ang iyong sambahayan. Mahal mo ang magsusuot ng damit na yon. Ngayon, ikaw, estudyante, bakit ka nag-aaral? Bakit gusto mong makatapos ng pag-aaral? Bakit mo ito ginagawa? Of course, ang sagot natin, dahil mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid. Gusto mo, pag nakatapos ka ng pag-aaral, matulungan mo sila. Dahil mahal mo ang iyong simbahan, dahil mahal mo ang iyong Diyos, gusto mong maging pagpapala sa iba. Mga magulang, bakit kayo nagsisikap na paaralin ng inyong anak? Dahil gusto mong ipadama sa anak mo na sinusuportahan mo sila para magtagumpay sila sa kanilang hangarin sa buhay. Huli po, nagmumula sa pagmamahal. Di ho ba? Tandaan natin, maging sa Diyos. Ginagawa natin ang mga bagay dahil mahal natin siya. May sasabihin po ako sa inyo. Love and worship. We are doing it to the source, not for the resources. Ulitin po natin. We love and worship the source, not the resources. Kasi po,
Kung resources ang dahilan, bakit tayo nagmamahal? Pag wala na yung resources, hindi na rin natin mamahalin ang Diyos. Ang totoo po, may resources o wala, mahalin natin ang Panginoon. May blessing o wala, mahalin natin ang Panginoon. Dahil, alam natin, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kapag minahal po natin ang Panginoon, na nagmahal naman talaga sa atin ang totoo, susunod na po ang resources. Amin po ba yun? Kaya nga sa oras na ito, hinihiling ng Panginoon sa atin, mahalin natin siya. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, take your everyday ordinary life. You're sleeping, you're eating, you're going to work, you're walking around life in place it before God as an offering. Lahat na ng ginagawa natin. Ordinary mang bagay, ialay natin sa Panginoon. Pagkain, pagtulog, paglalakad, pagtututbras. Talagang papuri ho yun sa Panginoon. Para ito sa Panginoon. Magtututbras ako. Para yung katabi ko naman hindi mabahuan. Maglalagay ako ng underarm. Lotion. Para naman yung katabi ko ay mabuhay. And why you are doing it? Because you love God. You love God. You go to the church because you love God. Hindi dahil nahihiya ka lang kay sister, brother, kasi baka sabihin, di ka natin simbahan. 2 Corinthians chapter 5, verse 9, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman, ang pinanakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ulitin po natin ang sinabi ni Pablo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Gawin po natin. Purihin po ang Panginoon. Ano nga po ang ating napag-aralan? I-summarize po muli natin. Number 1, worship is focusing my attention on God. Ulitin niyo po. Worship is focusing my attention on God. Number 2, worship is expressing my affection to God. Number 3, worship is using my abilities for God. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin. Kung magkaganon, gawin po nating layunin ng ating buhay ay ito. Live a life of worship. Live a life of worship. Please Him. Bigyan po natin ng kagalakan ng Panginoon in everything, in all that we do. At nagagalak po ang ating Panginoon. Ang hiling ko po sa mga parents, sa mga estudyante, kung hindi pa kayo kasali o dumadalo sa mga simbahan, mas maganda kung umattend po kayo sa iyong simbahang kinabibilangan ng iyong life coach sapagkat mararanasan mo ang pagsamba at pagmamahal sa ating Panginoon. Hayaan niyo pong manalangin ako sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga magulang, ang mga estudyanteng ito na nakaunawa ng katuruan mo tungkol sa pagsamba. Hayaan mo, Panginoon, na lubos nilang maunawaan, lubos nilang maisagawa, mataas na pagpaparangal, pagdakila, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Samahan mo nawa sila, gabayan ng banal na Espiritu, upang ang puso nila ay magkaroon ng kagalakan at pagnanasa na madakila. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na tagapagligtas at Panginoon nating